Mga bossing, tingnan nyo, ang bilis lumaki ng ating mga alaga. Day 18 na agad, ito yung sisiw na pinakita ko sa inyo na nakaraan. Bale yung Hilux natin ang humahakot doon sa mga ipot. Ang sipag talaga nitong aking Hilux na ito. Ayan mga bossing, kung makikita nyo, may radyo din tayo, music para sa kanila. Mga bossing, lilinis kami dito sa dos. Hinahakot ng mga bogart natin yung mga ipot at itataktak doon sa ating compost pit. Ipapakita ko sa inyo yung pinagtataktakan namin ito at para maging abono ng mga halaman. May mga suki din tayo na kumukuha nun para ipampataba sa kanilang mga halamanan. Okay, tara! Bale yung Hilux natin ang humahakot doon sa mga ipot. Ang sipag talaga nitong aking Hilux na ito. Napakalaki ng tulong sa akin ito mga bossing. Ito mga bossing, tinutumpok namin dito ng maramihan tapos dyan na patutuyuin yan. Bali itataktak namin dyan, nakasako, itataktak dyan sa bundok na yan. Tapos matutuyo yan at habang yan ay natutuyo, katulad nito, pwede nating ilagay sa ating mga halaman para gawing abono naman. Ito yung organic na fertilizer. Hindi man katulad ng mga synthetic na nabibili natin sa mga tindahan. Tatanggalin lang sa sako. Itatambak na yan dyan. Dami na yan. Dami nang mapapatabang mga halaman yan. Kapag ganitong tuyo ng mga bossing, halos wala ng amoy ito. Oh, nandito ako sa malapit pero walang amoy kasi tuyo na. Organic fertilizer. Ito pala yung poultry ng aking mga magulang. Kasi sa mga magulang ko na kuha yung pagninegosyo ko ng manok. Ayan, nakialaga din ako dito sa unang poultry na to. Diyan nagsimula yung aking pag-venture sa pag-broiler. Tapos ito, yung padalwa, yung sa patatlo. Maliliit lang to kasi noong una halos wala pang market dito sa Oriental Mindoro. Ngayon eh, medyo maganda na pero minsan pag nagtatambakan talagang lugi. May bantay silang doggy-doggy dito. Mga bossing, tingnan nyo, ang bilis lumaki ng ating mga alaga. Day 18 na agad, ito yung sisiw na pinakita ko sa inyo na nakaraan. Lipin natin. Ayan mga bossing, kung makikita nyo, may radyo din tayo. Kung hindi man mabigla sila sa mga unwanted noises, yung biglaan, halimbawa tumal yung aso, hindi sila magugulat. Sanay sila sa maingay na surroundings. So, hindi sila ma-stress sa mga biglaang pagbatok ng aso. So yun mga bossing, sa mga tips maglagay kayo ng sound system. Base lang yan sa aking pag-aalaga ha. Hindi ko naman sinasabi na dapat ganyan mga bossing. Disclaimer lang. Sikip na ito mga bossing. May nakalaan kasi ako dito na paglilipatan namin. So bukas, ililipat na ito mga boss. Day 18 siya pero hindi ganito yung ideal size ng day 18. Pangit na naman kasi ang padating na sisiw ng mga supplier dito sa Mindoro. Hinaharang siguro sa main Luzon. Kaya yung mga reject na pupunta dito. Pero no choice, halos lahat ng supplier ganon. Kundi mag-alaga pa din tayo. Medyo madidelay lang ito ng ilang weeks, ilang days compare dun sa dating pag-harvest natin. Kapag naman mga bossing, hindi man basa ang ilalim ng poultry natin, halos hindi siya umaamoy ng matinding maamoy. Yung normal na amoy lang na hindi naman nakakasulasok ang amoy. So, saan galing ang basa? Doon sa tubig natin sa taas. Kung mamimaintain natin na walang tumutulo na tubig sa taas, hindi magbabasa ang ating poultry. Hanggat maaari, huwag nating natataktakan ng tubig itong ilalim ng poultry natin para maiwasan yung masangsang na amoy. Kasi pag yung normal na tuyong ipot lang, wala mga bossing, hindi man masangsang sa amoy. More tips pa mga boss, kaya follow na mga bossing!